Maling operasyon naman ang dahilan ng pagkabulag ng kaliwang mata ni Lola Corazon. Natamaan daw kasi ang kanyang cornea nung operahan ito nung nakaraang taon dahil sa katarata. Diyos ko, hirap na ako. Kunin niyo na ako. Sinosoli ko na sa inyo yung buhay ko. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, bakit naibigay niyo pa sa akin ito? Wala naman po kami talagang mapapagkunan. Sa pamamagitan ng cornea donation mula sa Eye Bank Foundation of the Philippines, matagumpay na naoperahan ng Orbis si Lola Corazon nito lamang nakaraang linggo. Makalipas lang ang ilang araw, maliwanag na ang paningin ni Lola Corazon. She's doing really well. Everything is healing as expected. Her graft is healing, there's no rejection, and it will continue to improve over the next several weeks. She's doing really well. Kumusta pakiramdam? Okay pa? Nakalibre po po. Ang laking bagay. So, salamat din po tayo sa St. Luke's. Ayun, talagang na-yes, sabi ko sa Diyos, marami pong salamat. Matagal na pinangarap ng 13 anyos na si Corina na maoperahan sa mata. 6 na taong gulang lang siya nung aksidenteng matusok ng stick ang kanyang kanang mata at nabulag. Dahil hirap sa buhay ang kanyang pamilya, hindi siya napatignan sa doktor. Naawa nga ako sa bata. Niisip ko, sabi ko kung ano na lang gagawin ko nito, kung pagkakahanap ng trabaho para mapagamot ko yung anak ko. Naiintindi ko na lang po, alam po naman po kasing sitwasyon nila. Pero muling nasinaga ng pag-asa ang dalagita. Ang gagawin po natin, yun nga po, operahan natin sila sa aeroplano ng Orbis. Tatanggalin po natin ng katarata, tapos lalagyan din po natin ng lente po. Well, it's going to be possible. Kinabukasan, sinamahan namin si Corina sa kanyang operasyon. How are you? Ano nararamdaman mo ngayon? Excited. Habang nasa operating room siya, tahimik na nanunood ang kanyang ama. It's just Junior from the classroom. Makalipas ang halos 1 oras, natapos ang cataract surgery kay Corina. Ngayon masaya po dahil naoperahan na yung mata niya, makakita na siya. It must be heartbreaking not to accommodate everyone. Yes, and that's why Orbis also works on training and building capacity so that we have the human resources in the countries where we work to address those patients that can't all be done on the plane. Controls and spoilers. Sa mga sandaling ito, tapos na ang misyon ng Orbis sa Pilipinas. Lilipat silang muli sa iba pang mga destinasyon para maghatid ng liwanag sa iba pang mga mata na naghihintay ng bagong pag-asa. Susunod, 25. mga istoryang hindi ko lang ibinalita, kundi naranasan mismo. Ang dating malupit